Tapos si ano po, Tita Ami doon ang partner. Tapos kailangan ko po tumalon dun sa parang chair. So muntik na po akong disgrasya. Pero yeah, it's fun and yeah, memorable. Yeah. Si ano kaya? Si Andrea? Para sa akin po, yung pinakamahirap pero pinaka-memorable na scene para sa akin yung inapi po ako dun sa party dahil sobrang totoo na po yung mga sabunot sa akin. Tapos, kailangan pa po namin ulitin yun. At saka yung pinakamahirap po para sa akin, dahil nung kinunan po yun, yung pinaka-kinunan, yung pinaka-last na scene na dumating yung Katniel. So, medyo nagulan po ako dahil hindi ko alam yung totoong nangyari. So, hindi ko alam kung ano yung talaga yung magiging emotion ko, kung talagang nakatulala lang ako or mahagulgul ako. So, dun po ako pinaka nahirapan. Tsaka nung pagkagising ko, para talagang binugbog ako nun kasi sobrang sakit na nung katawan ko. Tapos, yun po. Yun yung pinaka mahirap na scene para sa akin. Sina Alex kaya at saka si Diego and Dominic. Ayan, simulan natin kay Alex Bedina. Siguro, well, nung first day ko dun sa hindi naman siya mahirap. I mean, the environment lang kasi nag-shoot kami sa Tondo, dun sa may, kasi talagang decrepit talaga na lugar. Pero, kasama ko si Direk Dado na first day ko, and first time ko maka-eksena si Angelica, so medyo pressure siya. Pero, after naman nun, yung mga sumusunod na mga eksena is okay naman na nag-flow ng smooth. And marami akong natutunan sa role ko bilang Simon and as an actor also. So, yeah. Sa akin naman po, yung memorable and mahirap na ginagawa ko po dito sa Pangako is yung mga last part na po ng pagpasok ko ng book 2 kasi mas naging parang super villain ako. So yun yung naging challenging sa part ko, sa character ni Mark. And first time kong tumanggap ng kontrabida role and medyo mahirap siya kasi kailangan mong maging mukhang masama talaga. So kailangan mong mag-isip ng mga bagay na masama dun sa mga ka-eksena mo para mas maging mukhang totoo. So ayun po. Thank you. Si Diego ka. Thanks, Rob. A lot of memorable scenes and moments and then a lot na mahirap po. I can say that PSY was a very challenging project for me. I mean, I nagkaroon ng cancer, I died, and especially the part that I had to, yung inamin ko kay Gov na anak ko ni Emor, and we had that fight, the crying scene, that was difficult, it was challenging. Pero memorable, marami din po, because there was a lot of really fun times and bonding experiences to set. So, napakarami. I can't just name one. The whole experience was memorable and challenging at the same time. Yung sinabayani who came Ako yung medyo late na po naman. malapit nang mag-halfway yung na suspense ng Ako po yung very memorable po. Bilang pong baguhan sa bayan nila Andrea at ni JK. Yung pong sumubo ako ng pendant. Opo, yung may pangalan ni Ina. Nung pagkasubo ko po kasi nung laman ng tambakol, yung pong pendant dumiretso po sa esophagus. Yung letter Y po, bumara sa pancreas. Pero nahugot ko po siya hanggang sa sore throat. Yan po talaga nahirapan po. Naiyak po ako dagat. Kailangan po akong isugod sa ospital after the scene. Sa mental. Hindi po, lahat po mahirap. At maraming salamat unang-una po sa bumubuo ng PSY at ako po yung naging bahagi nito. Alam ko naman po kung gaano kasikat ang tambalang Katniel at kung gaano kasikat yung show para po maisama ako doon. Isang araw pa lang po ako nakikita sa TV. Parang napanood na po ako ng kalahati ng populasyon ng mundo. Ganun po kasikat yung PSY. Kaya maraming salamat po, Direk Dado, at naisama mo kami dito sa kampanya mo bilang barangay captain. At binigyan ka ng magandang leading lady. Apo, si Nikki Ferion. Nikki Ferion. Si Monay. Apo, pero siyempre ang pinakamaganda pa rin para sa akin ng asawa ko. Miss Del at saka si Sue. Ayan po, ako po, nagpapasalamat po ako na napasama po ako sa isang another project po ng Katniel dahil pagkatapos po ng God to Believe, hindi ko po ina-expect na makakasama ulit ako sa